We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon ini ang 1 Western Visayas, masaligan, sadsaran sang kamatuoran, kagulasang ginadampigan. Ako si Gertrude Charlatan. Magadulong sa inyo sang pinakadako kag komprehensibo nga mga balita sa Kabisayan nakatungdan, Caitlin Revilla, live sa GMA Iloilo Station. Kag ako naman si Eden Priatos live diri sa GMA Bacolod Station. Mga kapuso, pila ka mga konsumidor sang Metro Pacific Iloilo Water sa Iloilo City nagareklamo sa kakulang sang supply kag schedule sa pagpatubod sang tubig. Iloilo City Council gintawag na ang atensyon sang Metro Pacific Iloilo Water. Mabuso Water Distribution Utility ng ayos ang pasaylo sa mga konsumidor. Yaring balita ang gintutukan live ni John Salagikan sa Barangay North Baluarte Molo sa siyudad sang Iloilo. John, anong balita da? Jared, Kate, Adrian, suno sa mga konsumidor sa Metro Pacific Iloilo Water nga kung nang ila bayad kuno insyakto kung tani maayo man ang serbisyo. Dismayadong mga residente sa Barangay North kag South Baluarte Molo sa ilaga nakabig hindi maayo nga serbisyo sang Metro Pacific Iloilo Water. Sino kay manang marilud ako nga problema kakulang sang supply sang tubig. Dugang pangapalasanon bangod sa iya negosyo nga karinderya, kinahanglan ang bastante nga tubig. Siyempre, importante gid sa pumuluyo ang tubig, yes sir mo. Mas maayo galing ang aksyon na nila para kung hindi nila mabasol kisang tao nga hindi makabayad sila on time, kaya ilang service sa publiko ikulang man. Kung magtubod man ang gripo, nagaagunto man kuno ini nga magpulaw kung gabi o kung kaagahon nga schedule. Magpatubod kisa tungang gabi sila yaga patubod dia. Kaya mo man namon pulaw, daso madasig pa sila magpanukot nga kisa makadelay ka lang, may notice ka dayon. Magliwas sa supply sang tubig na reklamo man sa mga residente ang pagsablag sa dalan sa mga tubo sang MPIW. Kinanglan nila nga inspeksyonon man nila nga anak amo inay ka sa lampaw lang ang mga tigulang gisaga katasma mo. Aso nangalagyan sang tao tamaan ka kitid. Bangod sa siniman nga mga reklamo sa iya privilege speech, gintawag ni Councilor Eli Estante ang atensyon sang MPIW. Pila sa mga palamakutanon sini ang supply sang tubig sa syudad. Kun nga padayon ang water rationing, pagpasaka sang sukot kag kun ano ang comprehensive plan sang MPIW. Subong adlaw nakigangot ang representante sang MPIW sa konsehal. Nangayo man sang pasaylong MPIW sa mga konsumidor. Aware man kami no nga hindi kumbaga damo pa sang inconvenience nga mga nga kumbaga gina-experience sang aton mga customer sa aton nga supply, so ako gid nagapangayo sang sang pasaylo dira no sa inconvenience sa nga inyo na experience. Aminado si Chavez nga kulang ang ginasupply sa ilang nga tubig, rason nga nagapangita pa kuno sila sang mga duga nga bulk water supplier. Kag posible nga sa 2026 pa madugangan ang ilang water sources. Tama ina no, kumbaga kulang gid pa ang supply sang tubig nga nabato namon para i-distribute sa Iloilo, labi na gid sa Iloilo City. Siguro pinaka pa lang is mga 2026 dira mas mag-improve gid ang aton nga supply, labi na gid sa Iloilo City. Samtang nagpasalig man ang MPIW nga inspeksyonon ang mga tubo nga ginapahayag nagasablag sa dalan para maaksyonan. Suno sa Metro Pacific Iloilo Water nga subong nga ginahulat pa ang dugang pagid nga source ang tubig nga iga-supply sa mga konsumidor padayon ng ila nga pagpatigayon sang mga maintenance activities kaya nilang sa pagkayo sang mga linya sang tubig agod nga masiguro nga apisan hindi tayuyon mahatagan gid sang supply ang tanan nila nga mga konsumidor. Jert?
Madamo nga salamat sa update, John Sala. Masobra 2.3 million pesos nga balor sang suspected shabu na kumpiskar sa duwa ka separado nga operasyon sa syudad sang Iloilo. Si Kim Salinas nakatutok. Masobra 1.5 million pesos nga balor sang suspected shabu ang nakumpiskar sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa Barangay Salvacion, Habog-Habog, Molo kagabi. Dakop sa operasyon sang Regional Police Drug Enforcement Unit 6, Sanday alias Borgo kag alias JR nga lunsay high value individuals. Nakuha sa ila ang ginabanta 225 gramos ang suspected shabu. Sunod sa Police Regional Office 6, may record sang pagpangawat si alias Borgo samtang nadakpa naman sadto bangod man sa illegal nga droga si alias JR. Madugay na ini nga monitor no sa aton nga Regional Police Drug Enforcement Unit 6 kag binula naman ang pag-monitor sang ilang mga movements, ang ilang activities. Ginabagsakan ini sila kag gina-distribute nila, ginabaligya nila sa ilan ng mga parokyano. Duwa man high-value individuals ang arestado sa drug bypass operation sa Barangay Ingore, La Paz kagabi. Nakuhaan si Elias Raki kag Elias Toto sang 120 gramos sang suspected shabu nga may standard drug price nga 816,000 pesos. Na-recover man sa ila ang isa ka salakyan nga ginapatihan ginagamit nila sa pag-distribute sang illegal nga droga. Ang ila operation, kung may item sila, kung may nag-contact sa ila para deliveran, ginagamit nila ng salakyan sa pag-deliver. Kag kung dira sa area, dira sila nag-cover sa ina nga salakyan para kung wabido may nagabisita lang sa ila. Sunod sa Iloilo City Drug Enforcement Unit, makabig ang duwa nga bago nga drug personalities kag duwa pa lang kasemana sang na-monitor sang kapulisan. Magapangatubang ang nagaladakpan sa paglapas sang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Upot Guillermo Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Sa Bacolod City naman, 34 anyos sa lalaki ginpakit kay Texas matapos ginreklamo sang pagpangmolestya sa isa ka minor de edad nga hinablos. Suspensado hugot nga ginapahinwala akusasyon bangod ang iya kuno pagkabig sa bata daw kaugalingon sini nga anak. Yaring balita nga aton gintutukan. Bangod sa mulay nga iya nabaton sa mga tawo sa palibot, wala na sang nawong nga magatubang pa sa publiko ang 34 anyos sa si alias Naldo sang Barangay Granada. Sinilang Nobyembre, ginreklamo ini sang iya mismo 14 anyos ng hinablos sang pagpangmolestya sa sulod sang ila balay. Ginpakigbahin sa kapulisan sa news team ang kabahin sa testimonya sang bata. Kagahon sang ginkamang sang tiyo ang hinablos. Kinareklamo niya ang Iloy, kaya yung bata nag-reveal sa iya kuno nga ginahimas ang dughan niya, ginahimas ang iyang behind, ginaubahan, napraslightan ang iyang ginatao. Umayo lang kay mas temprano na nareklamo to ang biktim ta. Ang suspect, nagdepensa nga may 3 ini kakabataan gani anak man ang iya pagkabig sa hinablos. Ang asawa sini nahibaluan nga nagatrabaho sa Middle East. Pero nga abala may bit-bit nga flashlight si Naldo. Ang suga nga niya mga tigang. Tapos, ginsugaan ko sa iya nga, hindi ko matigang na to, kaya mas ilang bataan mga. Sunod sa kapulisan, bangod sa ginsumpaan niya testimonya sa minor de edad nga biktima, ginkasuhan sa acts of lasciviousness kag maglapas sa Section 5 sa RA 7610 ug Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act ang subject. Ang pagmolestya hindi gid maayo. Labi na kung bata ang imoy na molestya. So kung mahubog, tulog na lang, hindi na lang sagay paminsar sang kalibugan. 180,000 pesos ang piyansa para sa temporaryo sini kahilwayan. Sa subong, nabato na sini nga sugalawo ng bagong tuig sa presuhan. Pero ang wish sini... Tanay makagwa, kuya wala ko yung sala mo, mga buhay ng tatlong. Opo, Kiril Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Sa distrito Sangharo, 30 anyos nga lalaki ginbuno patay bangod sa ginaligar daan nga hiligutanon. Si Zen Kilantang nakatutok.
Ginbawian sang kabuhi ang 30 anyos nga si Ramel Abordahe matapos nga ginbunok patay sa wala pa makilalaan nga persona sa Barangay Takas, Harok kagabi. Nakaangkon sang patal nga pila sa dughan ng biktima. Nakapalagyo pa ini kag natumba sa ugsaran sang isa ka balay. Nahibaloan nga may record ang biktima sa Harok Police Station nga naangot sa gamo, pagpamahog kag pangbuka sang windshield sang salakyan. Ginalantaw sang kapulisan nga daan nga hilugutanon ang motibo sang krimen bangod may ginpahog na ini nga patyon. Kagabi ko hambal sang mga tao dito is ginpamangkot nilang napatay kung diin siya makadto. Intudlo yung direksyon kung sa diin siya napatay nga may bunoon to siya kuno. Kaya mo na ito natabo, siya gili ito yung nabunan. So may kumbaga hindi nga itong biktima kung ng taon ta, dogin unahan lang siya bila. Kaya may plano man siya kadaan nga mamuno mo. Padayon pa nga ginakilala ang suspect. Pagpanghangkat sa otoridad ang pagkuha sang dugang nga impormasyon. Ang lugar nga kung sa diin dira ang natabuan kagabi sa pagbuno. Kung sino pa magkuton mo gabi, wala gid sa may nagisabak. Ambot lang, ambot. Pero tiyang mo na lang guro sa barangay, mga sisa na gid lang kami dito, ma'am, subong adlaw. Kay tigap nga man bulig ang aton nga kapulisan sa Haro. Upoy kay Cirilo Randuque, Zen Kinantang, One Western Visayas. Good news para sa mga Social Security System kon SSS pensioner. Suno sa SSS, mahimo na nga mabaton sang pensioners ang ila 13th month bonus umpisa buwas nga adlaw. Kutob sa mga pensioner nga nagabaton sang pension sa first day of the month, inyang ila mabaton buwas December 1. Samtang ang nagabaton sang pension tag sa ika-16 tubtob ulihi nga adlaw sang bulan, mabaton ang ila nga bonus sa December 4. Lakip sa makabaton sang bonus ang retiree, survivors kag disability pensioners. Ang purpose na ginarli nato ng ilang pension kag 13 months kay para early man sila maka plano sang ilang mga balaklon para sa Christmas or kung sa maintenance Manila na hindi na sila magtungan sa rush. Mapuso ika-160 nga kadawan ni Andres Bonifacio gindumdom sa mga Negrense kag mga Ilonggo. Nakatutok Aileen Pedreso. 160 katuig ang nakaligad sa sining nga adlaw, Nobyembre 30. Ginbunag si Supremo, ang ginakabig isa sa pinakamaisog nga lider sang revolusyon, si Gat Andres Bonifacio. Isa siya sa mga tao nga nagpakita sang tuman kadako nga pahigugma sa aton pungsod Pilipinas. Kag syempre isa siya sa naghatag kontribusyon kun nga ikaw kag ako hilway. Diri sa Talisay City, Negros Occidental, wala ginakalimtan ang pagkabaganihan ni Bonifacio. Isa siya kag baganihan nga ginataha sang mga humanity. Kung madula ina nga mga heritage story sa aton nga kabuhi, useless ang kung paano nangin malaya kag nangin isa sa kilala bansa ang mga Pilipinas. Sa Iloilo City naman, nagparada ang mga estudyante, manunudlo kag civic groups diretso sa monumento ni Bonifacio nga ilagin halaran sa mga bulak bilang pagdumdum sa iya kaadlawan. Ginsundan ini sa isa ka malipot nga programa. Ang mga residente diri sa Barangay Bonifacio tuigan nga nagadumdum sa kaadlawan sang baganihan. Bisan simple lang ang handa, importante para sa ilang nga makaselebrar. Pagkatapos floral offering, pero may Pulopanyaga. Upod Kerwa Banggoy, Aileen Pedreso, One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga kapuso, trucks ang Iloilo City Beautification nakuhaan sa video nga naglabay sa bike lane apisar nga ginadumilian. Driver ipaidalom sa orientation kag training. Ini ang gintutukan ni John Sala. Ginadumilian ang paglabay sa bisan anong klase sang salakyan sa bike lane bilang proteksyon sa bikers kag sa lugar mismo. Apang sa ini nga video nga kuha sa isa ka concerned citizen, makitaan nga kasubong ginhimo nga national highway sang truck ang e-bike lane sa bahin sang Barangay Dungon, Haro. Ginkumpirmar sa tagpamuno sang Beautification Division sang Iloilo City LGU nga tinawo nilang driver sang truck nga ginapanag-iyahan sang syudad. Sino ka Engineer Neil Ravina, may ginhimo nga maintenance activity sa lugar kag may mga mabugat
kay inugdalon ang mga personnel sa Beautification Division gani naggamit sila sang truck. Nevertheless nga gin-explain niya sa ato kaging patawag ko sigida ang driver, instructionan ko sila nga dapat we will follow rules and regulations ang bike lane kay mabudlay no may madisgrasya nga nagabike sa area. Ginabisuhan na sini ang mga personnel nga kung may dalagkong aktibidad nga patigayunon sa mga bike lanes sang syudad, kinahanglan nga magpahamtang sang warning devices agud makalikaw sa disgrasya. Nagpagwa sang statement si Mayor Cherry Treñas nga dismayado ini sa natabo kag dapat nga magpaathag ang driver. Ginmando man sini ang pagdakop sa mga salakyan nga nagalabay sa bike lane. Suno kay Ravina, nagpaathag na sang iyabahin ang driver kag nangayo sang pasaylo. Actually, may may letter sa nag-apologize siya. 60 years old na si Manong. So nag-apologize sila sa aton kag wrong judgment gid on that nga incident. Ginpatawag man ni Traffic Management Head Oldarico Garbanzos ang driver para sa orientation kag training. Upod kay Hans Disherto, John Sala. 1 Western Visayas. Gay, mga puso, presyo sa baboy sa Negros Occidental nagalabot na sa 340 pesos kada kilo kag posible pa magsaka sa 360 sining Paskwa sunod sa Provincial Veterinary Office. Nakatutok, Irene Pedreso. Sa pagsulod sa bulan sang Disyembre, ginapaabot nga magtaas ang demand sa pork products kaangay sa lechon o kun hamon nga masami ginahanda sa mga pagtililipon. Bangod sinida ko ang posibilidad nga magtaas man ang presyo sang buhi kag karne sang baboy sunod sa Department of Agriculture. Apang aminado ang ahensya nga may dako nga epekto ang African swine fever sa swine industry sang rehiyon. Na-experience natin yung pagtaas ng demand, pero isa sa mga challenges na kailangan nating harapin ay yung epekto ng ASF, itong mga nakaraang buwan. So dahil marami yung tumigil at maraming mga areas na hindi muna nag-alaga, nabawasan yung populasyon ng ating baboy. Sa Negros Occidental, pihak sang epekto sang hog cholera kag African swine fever. Kumpiyansa ang provincial government nga magapabilin ang demand sa supply sang pork products, partikular sang lechon bilang handa sa Paskwa. Pasalig sang probinsya, lauman nga mangin bastante ang supply sining nga holiday season. Sa monitoring sa Provincial Veterinary Office, hindi palareho ang presyohanay sang kada manubaligya. Depende sa supplier. Pero kalabanan sa ila, may tag 340 to 345 pesos nga presyo sa kada kilo. Ang sa baboy, amon ang subong, ang pinakamahal actually nag-abot na sila sa 345. Amon ang amon nga monitor, amon ang pinakataas dira. Sa pagtapak na sang bulan sang Disyembre, lauman sunod sa PBO nga magalabot pa sa 360 ang presyo sang kada kilo sini. Samtang nagapabilin sa gihapon nga istrikto ang probinsya sa pagpasulod sa mga buhi nga manok gikan sa mga lugar nga may kaso sang bird flu. Ang dressed chicken nagapasulod kitayak ang aton nga mga integrators sige at pasulod nila sang piso kay wala naton niya ginban ang day-old chicks. Sa pihak sini, supisyente ang supply sa mga manok sa probinsya, subong man ang produksyon sa mga broiler chicken. Upod Garuel Banggoy, Irene Pedreso, 1 Western Visayas. Nahuli ka ang pagbunggo sang pick-up truck sa motorsiklo sa Banwa sang Zaraga, Iloilo. Na-record sa CCTV ang pagtabog sang rider kag mga dala sini matapos mabunggoan sang pick-up sa Barangay Poblasyon, Ilaya, Martes sang gabi. Makita sa CCTV footage nga nag-overtake ang pick-up nga ginamaneho ni Jericho Cardinal sa mga ginasundan sini nga salakyan, tubtub sa nabunggoan sini ang nagapaliko nga motorsiklo. Nakaangkon sa mga menor nga pilas ang rider nga si Lemuel Sortigosa nga isa ka panday. Ginbulong ini sang Zaraga Emergency Response Team kag nagpamalibad na nga dalon sa ospital. Suno sa Zaraga Police, nag-areglohanin naman ang magtimba nga grupo. Suno sa kapulisan, makabig nga accident-prone area ang lugar, gani ginaabisuhan ang mga motorista nga maghinay-hinay kag mangin responsable sa pagmaneho. Sa iban pang balita, Infante Avenue sa Iloilo City, plano nga himuon nga loading and unloading zones ang Iloilo City Traffic Management Unit pagkatapos nga nagreklamo ang iklahoda nga wala sang dulugan ng mga jeep bangod sang illegal parking. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas.
Makitaan ang pagpundo sa mga jeep sa Infante Avenue sa Iloilo City para magpapanaog sa ilang mga pasahero. Makita man ang mga nakapark ka pribado nga masalakyan sa nasambit nga dalan. Ini ang luyag kaihon sa Traffic Management Unit paagi sa paghimo sa Infante Avenue bilang eksklusibo nga loading and unloading zones sa public utility vehicles. Ini i-clear, no? Clear from any parkings, no? Because these loading and unloading areas nga within that Infante Avenue should only be intended para sa aton nga mga PUJs nga dra sila mag-load kag mag-unload sang ila nga mga pasahero. Madumduman nga nagreklamo ang mga miyembro sang transport group nga Iklahoda bangod wala sang dulugan ang ilang mga salakyan kag delay ng ilang biyahe. Tugas ang ginapahayag nila nga mga naga-illegal park sa East Timawa Avenue kag Isnart Ledesma Street. Bangod sa plano sang DMU nga butangan sa personnel ang na-identify nga 850 ka loading and unloading zone sa syudad. Nagapadayon pa ang pagbarka sa ini nga mga lugar. For sure ang tanan nga loading and unloading areas, no, pag-deployan naton ina sang mga personnel naton so that maanad ma-implement ang ining area nga dapat free from any parking. Sunod sa TMU, mahimo lang makaload kag unload ang mga taxi kag private vehicles antes kag pagkatapos ng loading and unloading zone sa mga PUJ. Hatagan sang citation ticket nga may penalidad nga 200 to 500 pesos ang mga pribado nga salakyan kag taxi nga madakpan nga nagapark sa loading and unloading zones. Samtang ginapatunan pa sa City Legal Office ang paid parking ordinance ng syudad antes iniliwat nga amyandahan. Madumduman nga may 12 ka bagong lugar nga gindugang sa paid parking areas. Suno kay Mayor Jerry Treñas, posible nga i-hold anay ang implementasyon sang ordinansa kung makitaan sang legal issues sa mga dalan nga ginahimo nga paid parking areas. Upod Kirmel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Mga kapuso, duha katulog nilang malantaw na ang Queendom Live. Upod ni Rita Daniela, Saritea Ashley, Julian San Jose, Hannah Priscilas, kag Marian Osabel sa ilo first ever concert sa December 2 na 8 p.m. sa Newport Performing Arts Theater. Real Wifey's here. Gin-welcome na ni Kapuso actress Rian Ramos si Miss Universe Philippines Michelle D sa iyang pagpauli sa Pinas. #ngiting tagumpay ang inflex ni Rian nga proud gid nga nakalabot sa top 10 kanangin superbong performance ni MMD sa Miss You. Ang airport sa lubog ni Rian sa BFF gin-flex man sini sa Instagram. Handa ka na ba lang magpadulong sa Island of Fireflies? Ini yung feels nga dala sa official trailers ng official entries ng GMA Public Affairs and GMA Pictures sa Firefly para sa 2023 Metro Manila Film Festival. Sa direksyon ni Zig Dulay, magalibot ang istorya sa Firefly sa road trip sa isa kabata nga nagapangita sa isla nga sa masamigin istorya sa Iloy. Upod niton nga karakter ni Ewan Michael sa adventure sa ni Miguelton Felix sa Isabel Ortega. Ang mga netizens wala naman napunggan nga maging curious sa maging role ni Ding Dong Dantes. Mga kapuso, alantawan ta sa cinemas ang Firefly sa December 25. Samtang yari naman ang mga eksena nga mo dapat mamiss sa Black Rider. Si Pretty hindi magpaperdi kay Mercy. Rafael ka Black Rider magabuligay para masalba ng witnesses batok sa sindikato. Calvin kag Black Rider liwat nga magakitay. Inakagiban pa nga mga eksena ang bantayan sa Black Rider sa GMA Telebabad pagkatapos ng 24 oras. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Christmas sa Gidya, mga Puso Plaza, sang Talisay City sa Negros Occidental. Mangin mas madinuagon sa ila switch on buwas. Samtang Festival of Lights naman kag Christmas tree, nga napalibutan sang gahigante nga mga maskara. Mangin sentro sa Christmas celebration sa Bacolod City. Yaring balita nga itong gintutukan. Excited na sa Christmas feels. Gani todo ng pagpanghanda sang sinigrupo sa mga estudyante sa ilang performance para sa ginakalang kaganya 28th Parade kag Festival of Lights. Nga pamaagi sang LGU agad himuon nga mas merry ang Christmas sa City of Smiles. Naligmay sila nga magluwa sa maduagon nga palibot dala sa masanag nga Christmas lights kag deckers. Ang ila talento amo magahatag sang duga nga kasadya. We've seen how much our dancers naga-improve and how we build each other's relationship. Kapoy, syempre, kay
Minsan rapi lagi kami ka weeks nga prepare na kaya man naman nga matapos. Pag-umpisa na parada sa hapon nga pagkapasakupan sa masobra 10,000 ka partisipante sa Lantern Parade. Mga drum and bugle corps, electric floats, at syempre pati mga manunudlo. It's very fulfilling. Ang amon makita na namon sa dalanon nga nagayuhom ang mga bakalod noon sa nagalantaw sa parada. Makahatag kami sang kalingawan sa ila. May partial closure halin Burgos padulong sa Government Center grounds sa bahin sang Circumferential Road, humalin las 2 ng hapon, tubto matapos ang parada las 8 ng gabi. For the first time, hiwaton man ang Festival of Lights sa Bacolod City Government Center grounds. Pasigahon man ang gigante nga Christmas tree sang syudad. Sa Talisay City, masakon naman ang empleyado sa LGU sa preparasyon sa pagpasiga sa Christmas lights kag decoration diri sa Public Plaza. Gani ining mga pumuluyo, hindi na matago ang excitement nga masaksihan ang pagpasiga sa giant Christmas tree kag parol. Excited din kami para sa lights on bus. Malaga mga may basa. Sunod sa LGU, simple kag malipot lang ang patigayunon nga programa buwas sa gabi. We have a collaborative effort, no, with other offices nga maput up tani nga kalingawan. Alas 6 buwas sa gabi, dululungan niya pasigahon ng mag-Christmas lights diri sa Public Plaza nga sigurado kalingawan gid ang dala sa mga kabataan kag bilog nga pamilya. Oboy Kiringil Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, hindi na mag-claim sang iyang terminal leave benefits si anay HRMO head kag anay chairman sang Iloilo City Government Employees Multipurpose Cooperative nga si Leo Elevencione. Inibasi man sa iyagin permahan nga kasugtanan. Madumduman nga isa si Elevencione sa mga anay opisyales sang kooperatiba nga ginakwestiyon sa pagpamirdihan sang co-op. Ginapahayag isa ini sa may pinakamataas nga utang nga wala pa mabayaran. Nagdangat sa masobra 4.1 million pesos ang terminal leave benefits ni Elevencione nga hindi sinipagkuhaon kag idiretso bayad sa kooperatiba. Nahibaluan nga nagretiro na si Elevencione. Mga kapuso, mangin alerto gihapon bangod padayon nga magapaulan ang pila ka weather system sa nagkalain-lain nga bahin sang pungsod. Ini ang amihan kag easterlies kag posibilidad sang localized thunderstorms. Base sa datos sang Metro Weather, may tsansa gihapon sang ulan sa Aklan, Capiz kag pila ka bahin sang Negros provinces. Ginapahalong man ang iban pa nga bahin sang pungsod sa posible nga pag-ulan. May tsansa sang heavy to intense rain sa pila ka lugar gani manginhanda sa posible baha o kon pag-usmod sang duta. Mapuso buwas ng Jorday Games sa tungas ng LTU Pirates kag San Beda Red Lions semifinals ng NCAA Season 99 Men's Basketball Tournament. Ano ay hanang himuon ng adjustments ng LTU Pirates sa ilahampang agud makabawi sa San Beda Red Lions sa kalutusan sa una nila nga pag-atubangay sa semifinals. Samtang mapadayon balas ang San Beda ang ginpakita sini nga maayong play kag scoring. Inang dapat tutukan buwas alas 3 ng hapon. Sino ay ang makatubang sa Mapuag Cardinals sa finals nga magasugod na sa December 6. Malataong hinampang sa NCAA Live sa TV, sa GTV kag sa live streaming sa YouTube kag Facebook pages sang NCAA Philippines. Mga kapuso, 25 days na lang, Pasko na. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas, sa subong man, sa aton mga kapuso abroad, madamo ang ginasalamat sa pagtutok. Ako, si Adrian Prietos. Kapuso, mag-isa kita kang hibaluon ang mga balita tungod Local News Matters. Ako si Caitlin Revilla. Kag ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas. Bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon, kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.